faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Yun, gandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatiran dyan sa Hillcrest Family Life Baptist Church at sa mga nakikinig po sa iba't ibang dako po ng daigdig, no? Alam ko po na nakakaabot po itong mensahe nito sa inyo, no? Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ay araw po ng Monday, ang ating pong FBK Monday, at ako po ay excited na ibahagi sa inyo ito pong ating pag-aaralan para sa ngayong gabi, no? Ito po ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 9. Hayaan nyo pong basahin ko po ito, at ito po ay hinango natin sa Magandang Balita Biblia. Sabi rito sa verse 6, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Pagpalain nawa ang ating binasa. At itong mensahe na to ay ibinigay dun sa fathers of Israel. Ito po ay matatagpuan natin sa sa verse 7, no? Sinabi dito, no? Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. That means ang kausap dito ni Moises ay yung mga fathers, no? Dito nababasa din natin yan sa chapter 5 verse 32 hanggang 33. Sabi rito, sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupan ninyo. No? Dito, pag nabasa natin yung verse 5, yung bago mag-umpisa doon sa binasa natin kanina, no? Yung verse 5, ang sabi dito, ibigin mo si Yahweh na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Yan yung pinakamahalagang utos sa lahat, no? Ang pag-ibig kay Yahweh ay may kalakip na marubdob na pagsunod sa kanyang mga utos. At yan po yung mababasa natin sa verse 6, kung saan ang sabi dyan, yung binasa natin kanina, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ngayon, ano ang magiging kalagayan ng isang taong walang pag-ibig sa Diyos? Wala siyang pusong handang sumunod sa mga utos at kalooban ng Diyos. No, of course, diba, pagka hindi mo kinikilala ang Diyos, ano ang sense na sumunod ka sa kanyang mga utos, ayaw mo nga siyang kilalanin, di ba? So yun, tuluyan siyang mapapalayo at kamumuhian ng Diyos, at yun po ang ayaw natin mangyari, no? At yun ang ayaw mangyari, kaya tinagubili ni Moises sa mga taga-Israel ang ganitong utos, kung kaya nag-iwan siya ng tagubilin sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. Ngayon, kagabi ay kumalat, nag-viral sa Facebook, no? Napanood ko, alam ko, I'm sure napanood nyo yung nangyaring road rage dito sa bahagi ng Rizal, na kung saan ay umabot ito sa barilan, no? Ngayon wala naman namatay, pero ang iba ay nakarating sa ospital, no? At nagpapagaling, no? So doon sa nabalitaan natin na yan, no, ang daming mga haka-haka, ang daming mga istorya, no. Maiiwasan ito kung ang Diyos ang sentro ng ating buhay, no. Isipin niyo na lang, no, kung ganito ang mangyayari sa paligid natin kapag walang kinikilalang Diyos, no. Hindi natin maiiwasan na yan kasi wala nga silang kinikilalang Diyos, no? So maiiwasan ito kung ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Maiiwasan natin ang galit at ang puso ni Kristo ang tinitibok ng ating puso. Ngayon, paano nilarawan ni Moises ang mga utos na ito? Gaano kahalaga ito? No? Kung mapapansin po ninyo, no, dun sa ating binasa may mga, no,
May mga gumamit si Moises ng mga salitang kinakailangan nating sundin at ganapin. So, kailangan dito ng kakaibang tulak, yung pag-push, no? Isa-isa natin, no? Di ba sinabi dito, ituro daw sa mga anak. So, ibig sabihin nito, madadaling, pag ito itinuro mo sa iyong anak, ito ay madadala niya hanggang sa pagtanda at sa susunod na salinglaya hanggang sa kaapu-apuhan natin. At dito, kapag ito ay natutunan nila, hindi na sila basta-basta maliligaw, no? Mababasa natin dun sa at sa Proverbs chapter 22 verse 6, ano ang sabi doon? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So mahalaga na itinuturo natin to sa ating mga anak, no? Nang sa ganun ay hindi na sila basta-basta maaagaw ng anuman, ng sino man, no? Anong ibig sabihin nun? Yung maagaw ni sino man, alam naman natin na ang nagdo-double time ngayon ang kalaban, no? Gumagawa sila ng paraan para madaya niya ang bawat isa. So yun, doon sa susunod, ituro ito sa inyong tahanan. Alam niyo naman na ang smallest unit of our society is yung family, ng ating tahanan, di ba? So sa pamamagitan ng pagtuturo natin ito sa tahanan, dito nag-uumpisa ang pag-ibig. Kapag itinuro natin yung pag-ibig sa bawat isa sa tahanan, madadala natin ito hanggang sa labas. So kung kaya't itinuturo natin ito sa bawat isa sa ating tahanan, no? Ganun kahalaga para dala-dala nila ito hanggang sa paglabas ng tahanan. 'Yon. Dun sa sumunod, sa inyong paglalakbay, madami tayong, alam nyo naman po, kapag tayo naglalakbay, madami po tayong nakakasalamuha. Sigurado po yan. Nandyan na yung makakasalamuha natin yung mandaraya, yung mga magagalitin, yung mga mapang-api, ang dami nating makakasalamuha. Pero kapag nakapagkit sa puso natin yung utos ng Panginoon, ay maano natin to, no? Kumbaga makakaharap tayo ng maayos sa kanila, no? Ayun, ano pa, sa iyong pagtulog sa gabi, kailangan, alam naman natin, tayong mga nagmamahal sa Panginoon, no? Napakahalaga rin ng pahinga. Pero yung pagtulog, pero naisip niyo po ba, no, matutulog kayo na mayroon kayong kaaway, no? Na wala po kayong kapayapaan? Ang hirap pong matulog, no? Pansinin niyo, makatulog ka man saglit na saglit lang eh. Pero kapag kayong yung ang pagtulog mo ay may kapayapaan, ay ang dali kang makakatulog, tapos ang sarap-sarap sa pakiramdam, no? Kung kaya napakahalaga ng mga utos na ito. Ano pa, yung paggising daw sa umaga. So, ibig sabihin, paggising sa umaga, kailangan natin ng magpasalamat dun sa mga nakaraan na biyaya. Hindi lang sa biyaya, hindi lang natin dapat pagpasalamat yun, maging sa mga hindi magandang nangyari sa ating buhay. Kailangan natin ng pagpasalamat to. Yung paggising sa umaga ay naglalarawan ng panibagong umaga, ng panibagong pag-asa, kumbaga, yung handa tayong humarap sa panibagong buhay. So, yung mga utos na to, yun yung magiging guidelines natin, no? Sa pagharap ng bagong pag-asa. No? Ano pa? Sabi rito, ipulupot daw ito sa mga kamay bilang tanda. Alam nyo po kung bakit sinabi yon, ipulupot daw sa ating mga kamay. When we do things, dapat yung ginagawa natin, isipin po nating mabuti kung ito po ba ay nasa Diyos or kalooban ng Diyos, or hindi, ito ba ay mayroong halong masama, pandaraya o panloloko, or ito po bang gagawin natin ay nakakasakit, yung nakakasira ng relasyon sa kapwa, no? Napakahalaga, kung kaya nga sabi dito, ipulupot daw ito sa mga kamay bilang tanda, no? Ano pa? Itali daw sa inyong noo. When we say noo, eto head, di ba?
nandyan yung katalinuhan, karunungan. No? So, ibig sabihin yung pagdidesisyon ng isang tao. Sabi rito, itali daw sa inyong noo para hindi daw ito mawaglit. Magkaroon tayo ng pag-iisip ng pagdidesisyon sa buhay na naaayon sa Panginoon. No? Sabi nga dun sa Proverbs chapter 1 verse 7, sabi dun, no, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise wisdom and instruction. No? Yun daw, takot sa Panginoon Diyos ay nag-uumpisa ng karunungan. No, kapag may takot ka sa Diyos, hindi mo magagawa basta-basta itong mga masasama na to eh. No? Dahil nga may takot ka sa Diyos. Oh. Pero yung sino ba yung mga sumusuway na yan? Sila yung mga mangmang, sila yung mga fools. Yan. Hindi sila sumusunod sa mga instructions. No? Ngayon, ano pa yung huli? Sabi rito, no, isulat sa hamba ng inyong pintuan at tarangkahan. Ano ibig sabihin nito? No? Para walang magtangka pumasok o mangagaw ng lahat ng pagmamahal sa atin ng Diyos, ng pagmamahal natin sa Diyos. Hindi ito basta-basta maagaw. Alam niyo naman po, marami sa panahon natin ngayon ang mandaraya, no? Marami ang magnanakaw nanakawin yung karunungang naibigay na nakuha natin. Kayang-kayang nakawin ng kalaban niya, no? Makinig ka lang sa isang kung mahina ang kapit ng iyong pananampalataya, makinig ka lang sa isang magaling mangaral ng na mapapaniwala ka kagad eh. Pero hindi ito basta-basta maaagaw, hindi ito basta-basta mananakaw. Kung ito ay nakasulat sa hamba ng inyong pintuan at tarangkahan, no? Alam niyo naman na yung katulad ng kasalanan, inilalayo natin dapat yung sarili natin sa paggawa ng kasalanan. Kung kaya dapat naka-safety ito, secured, no? Kaya ginamit yan, isulat daw sa hamba ng inyong pintuan para meron kang tagapagpaalala. Kaya nga isinusulat, reminders. Ngayon, yung sa tarangkahan para ito ay sealed, yon. Basahin natin po uling sinasabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 32. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa ganon sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupain sasakupin ninyo. Yun lang po, magandang gabi, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan nyo sa mensaheng aming narinig, Lord. At tulungan nyo po kami na linisin ang aming puso, na maging pure sa pagsunod sa inyo, Panginoon. Sa kalooban ninyo, ingatan nyo po kami, Panginoon, na malayo po sa tukso, sa lahat ng temptasyon na makakasira, Panginoon, sa relasyon namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan nyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.